Napano yung ginto dyan? Puting-sapiho naman yan. Ito, medyo mapino ang paa ng tsura. Nasa loob niyan. Meron na silang indication na pag puti yan, quartz vein na yan, yun ang ginto. Yung makinang-kinang na yun, ginto yan? Hindi. Pyrite. Pyrite. Nasaan ang ginto dyan? Hindi ko makita. Konti lang. Konti lang. Halos wala. Halos wala. In the 1980s hanggang to the 1990s, balitang-balita po yung Mount Diwata o yung Diwalwal sa Davao, isang mining community, kung gaano karami yung ginto na nakukuha roon. Pero at the same time, for the gold rush, may mga hindi tamang nangyayari para sa kalikasan, kahit na yung competition among the groups na nagmimina ho dun sa lugar na yon. So, I think we lived there for more than 3 days para makuha namin yung vibe at mag-immerse kami dun sa komunidad ng mga minero at nakita namin yung mga napakaraming problema doon. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Hingi ata ako, mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Diwalwal, ang bundok ng ginto sa timog silangang bahagi ng Mindanao. Marami na akong kwentong narinig tungkol dito, mga kwento tungkol sa ginto at mga nilalang na napayaman nito. Matagal ko na itong gustong marating. Wala akong kamalay-malay na ganito ang aking dadatnan, malayo sa mga kwentong narinig ko. Kung meron mang ginto rito, hindi ko malubos maisip kung bakit hindi nakinabang ang lugar na pinagmulan nito. Sa aking pakiwari, ang Diwalwal ay malayo sa pagiging isang paraiso, gaano man ito kayaman sa ginto. Ang Mount Diwata o mas kilala sa tawag na Diwalwal. Narito ang ginintuang mga pangarap ng libo-libo nating kababayan. Ginto ang naging puhunan ng lugar na ito upang umunlad at ginto rin ang posibleng maging mitsa upang dito'y subiklab ang kaguluhan. Ako po si Jessica Soho at ito ang Eyewitness. Samahan niyo po kami at suriin natin ang punot dulo ng kaguluhan dito sa ginintuang bundok ng Diwalwal. $6,400 bato. Tatlong bagay na agad kong napuna unang dating ko pa lamang sa Diwalwal. Ang ulan na mukhang sagana rito, ang dumi ng paligid, at ang dami ng pulis at sundalong narito. Ang mga minahan, mistulang mga
war zone. Nakapadlak na'y gwardyado pa ng mga uniformado at armadong pulis. Diyan ho, sila sa kanyang gold ore. May dalawang grupong mahigpit at mainit na nag-aagawan sa Diwalwal nang dahil sa ginto at kung sino ang may karapatan dito. Ang mga small-scale miners na alyado sa mga kumpanyang Bluecor at Helica at ang magkasosyong JB o Joel Brillantes Management at Southeast Mindanao Gold Mining Corporation. At sa tunnel na ito, nagpang-abot nitong huli ang mga magkatunggali. Ito ang Victory Tunnel kung saan sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng magkabilang panig noong Setyembre. Sarado ngayon ang tunnel na ito, bagamat tensyonado pa rin. Dahil ilang metro lamang ang layo mula dito, ay naroon naman ang kasalubong na tunnel ng kabilang panig. Ayon sa mga taga rito, kawing-kawing na raw ang mga tunnel sa ilalim ng bundok kung saan naroon ang ginto. Nagkakasalubong na ang mga butas. Ang iba'y halos dingding na lang ang pagitan. Hindi nga malayong dito'y magsalpukan ang mga minero, mga minahan. Tulad ng nangyari noong 30 ng Setyembre. 2 ang namatay, ilan ang nasugatan sa pagsabog at sunog na naganap dito. Subalit hanggang ngayon, hindi maliwanag kung paano at sino ang nag-umpisa ng gulo. Saan yung area ng conflict o yung pinag-aagawan na portion nitong tunnel na to? Galing dito, almost 1 kilometer pa galing dito, yung tunnel conflict. Pero sa ngayon, kasi hindi natin mapasok dahil mausot at saka mabaho, nandito na lang siguro tayo, hanggang dito na lang siguro tayo para secured tayo. Ano, mabaho doon? Mabaho? Talaga, ma'am? Mausok at saka mabaho. Doon sa ilang metro mula dito? Mga 200 meters, ma'am. Hindi na kaya. Hindi na namin kaya, ma'am. Pwede na silang Ito raw ang nakalap na mga ebidensya ng JB at Southeast kung bakit masangsang ang amoy sa loob ng tunnel. Lason na di umano'y itinapon ng Helica at siya rin umanong sanhi ng pagsabog. Kuwan ma'am, na blastingan kami doon sa loob ma'am. Hindi na alam kung paano na ma'am, pumutok lang. Tapos gano'n ma'am, na may sugat ma'am. Asan yung mga sugat mo? Ito ma'am, ito. Ito. Ito ma'am, ito. Saka dito ma'am. Ito, saka ito dito ma'am. Pero maging sa panig ng Helica ay meron ding mga casualties. Kaya't imposible raw na sa kanila nanggaling ang gulo. Pinaputukan nila yung tao, makyat. Tapos gusto rin namin makasiguro na hindi sila akyat. Meron kaming ginawang paraan na istara sana. Pero bigla na lang nagapoy. Sa palitan ng mga akusasyon at maanghang na salita, mahirap makita ang katotohanan. Lalo na't ginto ang uusapan. Dalawang paraan ng pagkuha ng ginto, ang gold panning o pagdakot nito sa mga ilog o sapa. Para kita sa Bulawan. At ang pagmimina mula sa mga kailalim-laliman ng bundok sa pamamagitan ng mga tunnels. Kinukutkot o unti-unting tinitibag ng mga minero ang bundok sa tulong lamang ng mga simpleng kagamitan. Sako-sakong inilalabas sa mga gold ore na sa wari mo'y mga puting bato lamang. Puti ito. Nasaan ho yung ginto dyan? Ang Puting-puti ho Ang naman ginto, yan. medyo
mapino ang paan ang itsura. Nasa loob niyan. Kung pan mo na yan, meron na silang indication na pag puti yan, quartz vein na yan, yun ang ginto. Si Rafael Banikid, isang metallurgical engineer. Pagkuha ng ginto, ilalagay nila, durugin mo nila, Ayan. mga kwan. Parang dinudurog, Maliliit minimil. muna. Maliliit muna, tapos pasok sa isang gulmil. Okay. O tapos, dudurugin. Durugin ngayon, pino-pino, parang pulbos. So pagkatapos madurog, lalagyan ngayon ng mercury. Yung mercury na yan, yung tinatawag na panghuli ngayon ng ginto. Paghiwalay. Panghuli. Panghuli. Hiwalay ngayon sa bato. Bato. Yung ginto. Yung ginto ngayon, nag-amalgam sa mercury. Ito ngayon ang amalgam. Pagkatapos makuha niyan, makukuha mo, ma-estimate mo kung ilang gramo ang isang bag na bato. Initin. Pag ininit na yan, Hiwalay. mercury, volatilize yan. Pa-evaporate yung mercury para mawala. Ang maiwan na lang yung ginto na ito na lang. Ito. Tutunawin ngayon yun. Pag tinunaw mo na yan, ito ngayon ang tsura. Lalabas. Yan. Kadalasan, ang isang sako ng gold ore ay may lamang ganitong kalaking ginto na nagkakahalaga ng 7,000 piso. Hindi na masama. Mainam nga itong pagkakitaan. Hindi nakapagtatakang nang dahil dito'y nagpapatayan ang mga tao nito. Sa ngayon ay patay ang hanap buhay dito sa Diwalwal dahil sarado ang mga mina. Pero patuloy na umaasa ang mga taga rito na babalik din ang sigla ng lugar na ito, oras na makakita silang muli ng kinang ng ginto. Guerrilla mining o ang papuslit na pagmimina ng ginto ang tanging ikinabubuhay ng mga minero ngayon sa Diwalwal. Ewan kung paano nila nagagawa ito, gayong gwardyado ng PNP ang mga tunnel. Pero ang iba raw kasing mga tunnel, lalo na yung sa malalayo, hindi abot ng PNP. Ang iba'y kontento na lamang sa pagsimot sa mga ginto na maaring naiwan sa waste product na mga gold ore. Manong, ano yung ginagawa nyo? Ano yung ginagawa nyo, Manong? Panlasing Ha? para makakuha ang pulawan kapalit ng pugat. Tinitignan nyo kung merong ginto. Ano to, habang wala kayong operation, ito ginagawa nyo? Oo, ma'am. Para lang makabili na ng bigat. Magkano kung kita nyo pagka ganyan? Kita lang mga 200. Para lang makabili ng bigat. Yung makinang-kinang na yun, ginto yan? Hindi. Pyrite. Pyrite. Oh. So, saan ang ginto ko dyan? Hindi ko makita. Konti lang. Konti lang. Halos wala. Halos wala. Di kailangan dito tiyaga. Lisod ba? Lisod pangitaon ni siya. Ni Bulawan. Iskad lang. Ngahilis na lang yung among kamot. Ini. Ito. Kung ita halos. Kaunti lang among makuha. Lahat ng klase ng kabuhayan sa Diwalwal ay nakadepende sa mga minahan, kaya't hindi lang ang mga minero ang apektado ng krisis. Noon, magkita kami dito ng 1,000. 700 ang mababa. Pero sa ngayon, 300, 200 ang araw. Minsan hindi pa mabalik ang kapital kay utangin. Noong kalakasan ng pagmimina, tulad noong 1980s, umabot ng 100,000 ang populasyon ng Diwalwal. Ngayon, marami na ang umalis. 20,000 na lamang ang naiwan. Ay, mayo mo kita na siguro may kapin 1,000. Patamaan yun pang expenses sa motor. Hindi na siguro mo embargo na. 300 pesos kada araw ang dapat na hulog para sa motorsiklong tulad nito.
Halos hindi ito kitain ng driver ngayon sa dalang ng mga pasahero. Madali na ngang mapudpod ang motor sa sobrang sama ng daan. Masakit pa ang bulsa ng may-ari. Kasi sabi nila sa bawat ubo ng bawat panahon na uubo daw ang Diwalwal, magkakaroon ng lagnat ang buong ekonomiya ng probinsya. Ngayon, ang nangyari ngayon, yung ekonomiya ng Diwalwal, dati nasa ICU, ngayon nagkomotos na. Napakalaki ng kontribusyon ng Diwalwal sa mga probinsya ng Compostela Valley at Davao del Norte. Tinatayang 2 billion pesos ang perang na ipapasok nito kada taon noong bukas pang mga minahan. 200 million pesos kada araw ang perang pumapasok sa mga bangko. Kaya naman sa maliit na bayan ng Tagum na city na ngayon, 22 bangko ang nagsitayuan. Pero sa ngayon, bagsak ang gold trading. Dati umaabot ng 400 grams o mahigit 90,000 pesos ang nabibiling ginto ng mag-asawang ito araw-araw mula sa mga small-scale miners. Ngayon, swerte na raw sila kung maka 40 grams sila o 10,000 pesos sa maghapon. Para sa mga yun nga, karon mas grabe yung kalisod yun. Ibabalik nga lang daw ang masasayang araw ng Diwalwal. Sana'y hindi malungkot ang gabi. Hindi tulad ngayon na halos langawin ang mga establishmento. Mahirap talaga kami dito pag walang customer. Yan, walang pera, saka walang pagkain, ganyan. 20 years old si Cathy, isang GRO sa Hot Stuff Disco. Galing pa siya ng Surigao. Nag-akalang isang paraiso ang Diwalwal. Sabi ko, sana hindi na lang pumunta dito kasi ganyan, halos hindi tayo makalakad dahil maraming batas yan. Parang hindi ka makalakad. Hindi ka makaporma para gano'n. Paano? Hindi ako makaporma kasi putik eh. Mahirap pagsuot ng high heel. Dismayado na nga si Cathy sa itsura ng Diwalwal, wala pa siyang gaanong kita. Hindi siya makahintay na makaalis dito sa lalong madaling panahon. Gusto ko pag may pera na ako, gusto ko na umuwi sa amin. Surigao? Ayaw mo na dito? Ayaw ko na dito kasi mahirap eh. Brown out nung kami nagtungo sa bahay ng isang tipikal na minero dito sa Diwalwal. Malalim na ang gabi, wala pa raw ni isa sa kanilang nakapaghapunan. Paano nyo nabubuhay yung mga pamilya nyo, yung mga anak nyo sa ngayon? Sa ngayon, tiis-tiis lang para makapira pa, makakain. Bigas lang sa araw-araw ang prioridad na bilhin ng pamilya. Isinakripisyo muna ang pag-aaral ng mga bata. Yung mga anak nyo nag-aaral? Oo, nag-aaral. Pati na nag-aaral na. May college pa ko. Nahinto ang pag-aaral. Yung college? Oo. Kinailangang umuwi ng anak niyang babaeng nasa high school sana dahil wala na raw silang maipadalang allowance para sa kanya. Lahat naman siguro ma'am dito, ma'am, ang magtiis. Pero ang hindi nakatiis, aalis. Paano kami sa baba? Doon kami sa malayong lugar sa Surigao. Puro dito, mas mahirap doon. Dahil puro bagyo ang madaanan. Magtanam kami, wala kami. Dito na lang kami. Umaasa ang mga nandito na sa dulo ng mahaba at madilim na tunnel na para bang kinaroroonan nila ngayon ay may liwanag din silang dadatnan. Ewan kung nagkataon lang, pero laging mga sundalo ang mga lumilitaw na lider ng Diwalwal. Mukhang dito'y totoo ang kasabihang kung sino ang may baril, siyang hari. Noong bagong diskubre ang Diwalwal, ang namuno rito'y isang taga-Philippine Army na nagngalang Harabas, na ayon sa kwento ay leader ng isang Lost Command. Si Joel Brillantes ng kumpanyang JB at Southeast ay dati ring sundalo ng Army.
Pero ang itinuturing ngayon na bagong hari o King of the Mountain ay si Nelson o Tata Sala na dati ring sundalo ng army. Ito yung grupo ng mga minero, yung nagdidiging talaga. Yan naman sa kabila, mga soccer. Makulay ang personalidad ni Tata Sala. Marahil dahil dati rin siyang tulad nila, malapit ang kanyang loob sa mga maliliit o small-scale miners. Hindi siya nag-atubiling basain o dumihan pa ang kanyang mga kamay kahit na mamahalin pa ang suot niyang relo. Matulungan lamang ang isa sa kanila na makakuha ng ginto. Kung walang mercury, yung puti na yan, Jess, ano na yan? Yellow metal na yan, gold yan. Tama ba ito, Dong? Magic? Yun mo, ano mo lang? May mga pagsisisi ba kayo kung bakit kayo napunta dito sa Diwalwa? Wala, ma'am. Actually, ma'am, nakatikim ako ng humay dito na eh. Palay ba? Dati sige, nakain namin sa amin, ma'am, mais. Sa hirap na dinalas ko sa baba, kumakit ako dito noong April 17, 1983. 1983? 83 po. Tapos po? Nung umakit ako dito, doon muna ako nakitira sa detachment ng trabaho ko dyan. Tagapagdukdok ng mga bato ng mga sundalo. And after no, naglilibor ako dyan sa Balite. Makapag-ipon ako ng kunti. Sa tulong ng 4 pang sundalo, nakagawa si Tata Sala ng tunnel hanggang sa naabot niya ang ginto. Bukod sa kayamanang namina niya, nakamit din niya ang kapangyarihan. Yung una nagpapatakbo ng asosasyon dito noon, medyo magulo. Noong 1987, tumakbo ako bilang isang presidente ng asosasyon. Nanalo na naman. Then, narilik ako ulit, 88, 89, 3 beses ako narilik. Ayon kay Tata, siya ang nagsaayos ng samahan ng mga maliliit na minero. Noong 1989, matapos ang mga sunod-sunod na aksidente o yung mga tinatawag na mga minero na bar down, napuwersa ang mga minero na magtayo ng isang common portal o isang lagusan para marating ang maliliit pang mga tunnel sa ilalim ng bundok. Tinawag nila itong Australia. Hindi namin iniisip na kaya namin palang magbutas dito, itagos doon. 800 meters, ilang milyon ang gagastusin. So naghahanap kami ng ibang mga pwedeng makatulong sa amin na pinanser galing sa baba. Bukod sa mga small-scale miners, kabilang sa mga investors ng Helica ang ilang opisyal ng pulis. Subalit ayon sa Helica, hindi naman daw sila nakikialam sa pagpapatakbo ng minahan. Dito sa portal na ito, na kung tawagin nga nila ay Australia, nagdadaan ang mga minero upang makakuha ng gold ore sa bundok. Sa lahat-lahat, kontrolado ng Helica ang 64 o 64 tunnels. 4,000 ang empleyado nito. 4,000 pamilya ang umaasa sa kumpanya. Sabi ko, malitin yung trabaho natin, huwag nating isipin yung sahod natin. Kasi kung punta tayo sa baba, hindi man tayo pwedeng mag-apply ng sa opisina kasi wala man tayo pinag-aralan. Ang inano lang talaga natin, yung lakas lang talaga. Ang problema, 2 taon nang sarado ang minahan. Ipinasara ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para raw magkaroon ng kaayusan ang Diwalwal. Pero sa loob ng 2 taon ay tila wala namang nabago. Dahil tigil ang operasyon ng Helica, nakaimbak lamang ang mahigit 1,000 sako ng gold ore na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso. Perang natutulog para sa kumpanya na dapat sana'y pinakinabangan din ng mga empleyado at mga minero. Kaya raw kung minsay napipilitan si Tata na pasweldohin na lamang ng sako ng bato o gold ore ang kanyang mga empleyado. Sports tayo, sinasabi nga hindi natin makikita at mararamdaman ang tunay ng buwa. Ang definito ng sports. Buti na lamang daw at may pondo pa para pakainin niya araw-araw ang 400 empleyadong nakikitira rin sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, marami raw sa mga minero ang nakapag-iisip na ng hindi maganda, tulad ng sapilitang pagbubukas ng mga tunnel.
balak ng mga tao, lusobo na yung portal. Lusobo na yung portal ba? Hindi sila makatest. Mag-decide yung DENR, ma'am. Matalo man kami, at least nag-decide sila. Manalo man kami, at least nag-decide sila para alam namin kung saan namin, umpisa na naman kami sa bagong laban. Hindi maintindihan ng mga minero kung bakit 2 taon na'y wala pang desisyon ng gobyerno tungkol sa Diwalwal. Hindi rin nakakatulong na may away pa sa loob ng mga tunnel. Sa itong GD, akala ng mga taga-jungle of Makati na siya yung representative ng buong small miners dito sa Mount Diwata na Parang misrepresentation. Kawawa dito, yung totoong nakipaglaban talaga sa jungle of Mount Diwata. Pero hindi rin may kakailang maganda ang mga koneksyon ni Tata Sala. Siya ang chairman ng LAMP o ang partido ng administrasyon noong nakaraang eleksyon. Hindi may tatanggi ang kanyang kapangyarihan. Meron daw kayong private army? Hindi man siguro, walang pwedeng maglagay ng private army dito, ma'am. Unang-una, nandyan yung mga PNP. Nandyan yung SAP. Nandyan yung PRMG, yung Police Regional Mobile Group. Nandyan. Walang magandang lalaki dito na pwede magdala ng baril. Hindi ka organic dito sa tax group mong kayo. Hindi ko naman yung trabaho ko dito. Minsan, minero. Minsan, kusinero. Kahit tanungin mo yan sila. Minsan, nagdidig. Pero alam mo, kasi trabaho ko man yan dati. Hindi ko ginalayo yung sarili ko sa nila. Kinapasyalan ko sa kwarto nila. Ano kinakain nila, kinakain ko rin. Mahal niyo ho itong lugar na to. Kasi dito ako, dito medyo gumanda yung buhay ko, mga kapatid ko. Kasi sa labing isa kami magkakapatid, ito kami, ma'am, hindi nakapagtapos ng elementary. Dahil sa hirap pa, yung bahay kasi namin, parang dyan nagsasaing, dyan kumakain, dyan natutulog. Mamatay yung kapatid ko sa harapan ng bahay, napuron. Kaya, anong balikan namin sa baba? 1983, noong unang madiskubre ng tao ang ginto sa Mount Diwata sa bayan ng Moncayo, probinsya ng Compostela Valley sa Mindanao. Matarik ang bundok, mahirap ang daan. Ang pag-akyat dito, nakakalawit ng dila o sa salitang Bisaya, diwalwal. Mo nagingan lang kini siya diwalwal ng kag-ibig tungod sa katarungan nga kung mutungas kitag bukid, hindi wala atong dila. Si Dato Camilo Banad, isang lumad mula sa tribong Mandaya, ang kinikilalang unang nakadiskubre ng ginto sa Diwalwal. Tungod kay dunay nagdiskubre dire nga usa sa mga geologists nga gikan sa Japan. Duha sila kabog ikatulo sa Pilipinas. Okay. Sa mga ilog at sapa, mabilis na nakakita ng ginto si Dato Banad. Isang dakot mo lang daw ng buhangin o lupa at naroon na ang ginto. Ug sa kadaghan ang atong isgutan, daghan man kay amura man gibiling ba, daghan tan-awon. Pero kuan ba kanang dili ka ingon nga daghan nga sinako tinaruin dili. Kanang ginara mo lang. Marahil dahil ginintuan din ang kanyang puso, sa halip na itago ang kanyang nadiskubre, ipinaalam pa ni Dato Banad sa kanyang mga katribo ang kanyang swerte. Mula sa mga tubigan, sinundan nila ang pinakaugat o puno ng ginto hanggang sa kinailangan na nilang butasin ang bundok. Tungod sa katarungan, pag-abot sa daghang mga tao, naghangyo sila sa akoa nga magtanil. Pero ako dili ko musugot kay supak sa balaod sa Decree 1150. Karon, di bang gid mapungan ang mga tao, muhangyo man gid sa akoa. Pero naa na may kondisyon na tagaan ko nila bahid pero verbal, walay kasulatan. Mo na nasugot lang ko busa nga ako gitugutan ang mga tao pero hangtod karon wa man ko nila tagay. May bahid. Mo na pobre lagi ako. Pobre pa rin hanggang ngayon si Dato Banad. Samantalang ang mga nakinabang sa kanyang nadiskubre, nagsipagyaman na. Saan dito?
Nandito. Kung sa Sunday, Hindi naman ninyo to eh. Isa na rito si Joel Brillantes, big-time o large-scale miner sa Diwalwal. Dati lamang sundalo ng Philippine Army si Brillantes. Ngayon, nakatira na siya sa isang marangyang subdivision sa Davao City. Subalit dito'y halatang may kapalit ang lahat. Gwardyado ng isang checkpoint ang bahay ni Brillantes at bulletproof din ang kanyang mga sasakyan. Meron daw kasing mga banta sa kanyang buhay o mga death threats. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang humarap sa kamera. Magkakasama o magkakaalyado dati ang lahat ng grupo ng mga small-scale miners tulad ng kumpanya ni Brillantes na JB Management at ang Helica at Blue Core sa ilalim ng MISMA o ang Moncayo Integrated Small-Scale Miners Association. Pero nang makisosyo ang JB Management sa Southeast Mindanao Gold Mining Corporation na dati namang konektado sa Mar Copper Mining Corporation ng Marinduque, doon nagsimula ang hidwaan. Nagsimula ito nung pumasok yung isang large-scale mining corporation at tawag nila Southeast Mindanao Gold Mining Corporation. Kailan lang pa si JB? He just came as a player in 1994-95. He was not considered a player in the past. They were just taking him for granted. Now that he, from out of nowhere, he came up, siguro sa sama ng loob nila na sino itong tao na ito na bigla lang from out of nowhere sumulpot at naging player na. Si Attorney Ruben Abarquez, ang abogado ng JB Management. Ang primero kasi na nangyari yan, pare-pareho yan sila lahat sa Diwalwal na mga illegal. Isa dyan si Mr. Brillantes. And so he asked the rest of the group, yung mga lahat na illegal doon, let's group together and let's go legal. Bagamat hindi ito pinaniniwalaan ng kabilang panig, layunin lamang daw ng JB at Southeast na isaayos ang kondisyon ng Diwalwal, lalo na pagdating sa safety o kaligtasan ng mga minahan at ng kalikasan. Maliwanag na ang talagang pinag-aawayan dito ay teritoryo. Itong linya na ito, na dito sa bandang Baliti area, ang magbigyan ng karapatan ng mina ito ang Blue Core, Helica at mga small scale miners. Dito naman sa Buenas Tinago area, ang JB Management naman. Yan ang hati sa 7.9 hectares. Si Engineer Banikid ay alyado sa Helica at Blue Core, mga kumpanyang kalaban ng JB at Southeast. Ang JB Management ay nagbutas dito sa may sa lugar na ito, sa Victory Tunnel niya, na papunta sana doon sa Buenas Tinago na na-assign na area niya. Pero kumorba siya rito, pumunta siya sa Baliti. So dapat sana Diretso siya rito. Diretso siya rito dahil ito yung area niya eh. Anong nangyari? Ang nangyari, lumiko siya dito, pupunta doon sa Baliti area na minimina ng Blue Core at saka Helica. Noong 1998, itinalaga ng Department of Environment and Natural Resources ang mga teritoryo at boundaries ng bawat minahan. Ipinangalan pa kay Secretary Antonio Ceriles ang boundaries o yung tinatawag nilang Ceriles Line. Pero sa panig ng JB at Southeast, walang bisa ang usapang yon. Yang sinasabing Ceriles Line, when did that occur? Kailan ba naging Secretary si Secretary Ceriles? 1999. Yung tunnel namin, as early as 95, 96 pa yan. They never mention about it. Andun na kami, almost 2 hectares na kami doon sa ilalim. Saka pa sila magsabi Ceriles Line. Ang layo na nun. So Ceriles Line, there's no such thing. It's the first time I've heard of it. Wala akong pinipirmahan si Mr. Brillantes na MOA specifying or any piece of paper specifying kung saan ang teritoryo niya at saan ang teritoryo ng kabila. Merong negotiation na yung surface area i-delineate. I'm talking about surface area. Okay. Kasi
Nobody knows the developments, the extent, the nature and extent of the developments underground. Sa dami ng mga tunnels doon nag-criss-crossing, na parang pansit yan, na pinaghahalo-halo. You have to determine what is the extent of the development of each and every miner there. Hindi mo pwedeng sabihin na sa taas ganito. Automatically, from surface, you go downwards, dire-diretso. You cannot do that. Sa pagkakaintindi ng JB at Southeast, ang kasunduan ay para lamang sa ibabaw ng bundok o lupa, samantalang maliwanag na ang ginto ay nasa ilalim ng bundok. So, paano palakasan dyan eh? Sino yung matapang at maraming baril? Yun ang naghahari. So, kung wala kang ganong power, maagaw yung tunnel mo. Pero ang JB Management ay inaakusahan din ng isang grupo na may-ari ng tunnels ng panunuba. Nangako raw si Brillantes na paghahatian nila ang kita ng mga tunnel. 70% sa kanya, 30% naman sa orihinal na may-ari ng tunnel. Sa kwenta nila, umabot na ng 6 million pesos ang dapat nilang singilin sa bawat tunnel na nadaanan o na-integrate ng JB Management. Pangakong tila napako kung hindi man natanso. Sabi lang niya sa amin na hindi daw siya nag-ooperate sa aming tunnel. Yan ang sabi niya. Kung bakit na hindi mo na-operitan yan, na ikaw palagi man dyan naka-operate. Hanggang ngayon, wala namang halos na wangwang na yung mga tunnel namin. Isa sa mga napinsala ng husto, si Jose Rhea. Akala niya matatapos niya ang kanyang bahay mula sa perang masisingil niya sa JB Management. Pero hanggang ngayon, 5 taon nang nakalipas, ni dingding o sahig ay hindi man lang niya napagawa. Pinakain niya pa kami, gilitso na ng marami. Pinainom pa. Tapos? Hindi, pumirma kami po. Parang nawalaan ako ng pag-asa sa, dyan na mabuhay. Sa tunnel na yan. Ribog na sila medyo. Gastos na, wala mang mangyari. Nakasampa na ang kaso sa korte, pero napakatagal daw ang usad nito. Samantala, hirap na sila sa kahihintay. So, ilang tunnels po lahat? Ako nga ma'am, mayroon akong bahay na nakalun na foreclosed na hanggang ngayon. Kasi yan ang pag-asa namin sa Mount Diwata. Natansunay, patuloy pa rin silang umaasa sa gintong makukuha nila. Ibang klase nga talaga ang atraksyon ng ginto. Maging ang kasawi ay madaling mapawi. Masilayan lang maging konti nitong pangako. Kain lang yung kapital namin. Yung 70-30 scheme na yan will only come into play if and when JB will operate the respective areas. Kasi kanya may kanya-kanyang area yan eh. Parang yung pumunta ka sa highway, meron ka exit papunta sa area mo. Exit papunta rito. Kay JB andun sa dulo. If JB agrees with them to operate their area, will go to his area and operate, 70-30 will come in. But it never happened. The wall that we are featuring tonight, because of its sheer size, its gold output, its drama, its tragedy. 3 taon lamang matapos madiskubre ang Diwalwal, nakarating doon ang aming crew. Nung dumating kami ron, a few days after an accident, nang sabi nila merong 700 namatay na nandun pa sa loob ng bundok. Nung makita ko yung lugar, parang nakakita ako ng isang nabubulok na laman na pinagkakaguluhan ng maraming uod. Ganun ang Nabubulok na laman na pinagkakaguluhan ng maraming uod. Parang ganito rin ang pagkakilala ko sa Diwalwal. Marami ng pag-aaral na nagsabing matindi ang pagkasira ng kalikasan na naidulot ang Diwalwal. Hindi lang dito sa bundok, kundi maging sa mga kapatagan. Sa Tagum halimbawa, nakitang mataas ang mercury level, hindi lang sa mga ilog at bukid, kundi maging sa dugo ng mga batang eskwela. Ito ang kapalit o kabayaran ng gintong namimina sa Diwalwal. Mabuhay! Maliliit na mga minero! Mabuhay! Mabuhay ang Gagawin Minero! Mabuhay!
lahat, ma'am, nahihirapan nga noon. Pati yung lahat ng hanap buhay namin at saka yung mga... Excuse me, ma'am. Lalo na yung mga estudyante namin, napiktuhan ito. Dahil sa mga nahinto, ng closure order. Alam mo na, ma'am, ngayong na semester, ayaw na naka-enroll yung anak ko. Dahil wala na akong natanggap na pira para equal sa enrollment. Hanggang gaano katagal ninyo balak magtitik? Hanggang hindi ibigay nila yung leave, ma'am, at hindi kami pagbigyan ng permit. Ayaw namin umalis, ma'am. Yun ang katotohanan. Hanggang saan? Gusto lang namin nga ibigay ko sa amin yung katotohanan, yung katwiran na desisyon. Ang bola ay nasa kamay na ngayon ng DENR. Pero ipinapasa o binabalik rin ito ang problema sa mga minero. Now actually the ball now is with the miners. Kasi based on our projection maps, there are 4 or more applicants in a given area. So isa lang doon ang mabibigyan. So unang problema dyan is how soon they could agree among themselves. Bahala na raw magkasundo ang mga minero at mga minahan. Bagay na tila imposibleng mangyari sa pagitan ng mga nag-uumpugang interes. Ano ang sa palagay nyo dapat gawin para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa Diwalwal? Ang una-una, immediately, implement the decision of the DNR, which says those small-scale miners who are actually occupying and actively mining presently, the areas they are presently occupying now, ituloy yan at bigyan ng permit lahat. The only solution to the problems in Diwalwal ay ma-fast track yung legalization. Lang sa ganon, yung government, hindi lang ang kabuhayan ng mga hundreds of thousands of small-scale miners na dependent dito sa Diwalwal ang ma-improve, kundi yung government itself will benefit. At it's only through legalizing the small-scale miners in Diwalwal that the environmental concerns will be addressed. Sa punto ng pagbubukas muli ng mga minahan ay nagkakasundo maging ang mga mahigpit na magkaaway. Hindi solusyon ang pasira ng mga operasyon nila tungkol sa mining kasi wala namang ibang hanap buhay dito kundi nagmimina lang sila. Sa huli mga pansariling interes ang nananaig, maging sa panig ng lokal na pamahalaan. Matagal na kami naghintay, parang malegalize na yung operasyon para magkapira na yung bayan natin. Habang may mamimina raw kasi sa Diwalwal, tuloy ang ligaya. Ginto ang punot dulo ng problema dito sa Diwalwal. Gintong nakakasilaw at nakakasira maging sa pinakamatibay na samahan. Sa ngayon ay wala pang linaw kung ano ang kahihinatnan ng problema. Subalit maliwanag na ang gintong nagpayaman sa lugar na ito ay sa ring maaring makasira sa kanyang kinabukasan. Ako po si Jessica Soho para sa Eyewitness. Marami pong salamat sa inyong panonood.